Kung dala po ninyo ang inyong Biblia, let us open our hearts as we open our Bible. Itutuloy ko po ngayon ang sinimulan kong series of study regarding worship. You recall, amen? If you recall, pagsamba sa Diyos, worshiping God. Reading from the book of Romans, chapter 10, Roma Kapitulo 10, verse 17, Romans 10:17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. I repeat, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Dito po sa malalim na salin, ganito ang ating mababasa. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Nais kong ibahagi sa inyo ang pamagat ng mensahe ngayong umaga as we listen to the Word of God. Worship and the art of listening. Worship and the art of listening. Pagsamba at ang sining ng pakikinig. Tayo po'y manalangin. Father God, we open our hearts today for your word. Help me preach under the anointing of the Holy Spirit. Help me teach under the guidance of the Holy Spirit, I pray. And I pray, Lord, now you hide me behind the cross of Jesus Christ, our Lord. Bless your people, O God. Bless your children today. In the strong and mighty name of Jesus, I pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Makakaupo na po kayo. Worship and the art of listening. Pagsamba at ang sining ng pakikinig. First of all, brothers and sisters, God Almighty He always honor faith. Iginagalang, kinikilala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ang pananampalataya. In fact, the Bible teaches that without faith, it is impossible to please God. Basahin natin ang verse to prove that. Chapter 11, verse 6 of Hebrews. Aklat ng Hebreo. Let me read. Hebreo 11:6. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Tandaan niyo po, hindi kinalulugdan ng Diyos yung walang pananampalataya. Hindi natutuwa, hindi nasisiyahan, hindi kinalulugdan ng Diyos ang taong walang Diyos. Ang taong walang kinikilalang Kristo. Hindi niya kinalulugdan yon. Ang taong walang pananampalataya. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos. May mga taong hindi naniniwalang may Diyos. May mga nakikinig marahil sa pamamagitan ng platform na ito na hindi naniniwala sa Diyos. You're just wasting your time kung hindi ka naniniwala sa Diyos. Sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalataya o maniwalang may Diyos at Siya, pakinggan niyo po, ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. For he who comes to God must believe that He is,
He is the rewarder. Must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Dito po sa phrase na those who diligently seek Him, ang katumbas po niya ay silang mga nakikinig sa Kanya. Kasama po sa mga humahanap sa Panginoon ng masigasig, kabilang ho dyan yung mga nakikinig. Hindi lamang naririnig nila ito, kundi nakikinig sila. May pagkakaiba po yun. Those who hear and those who listen. What can be more important than correct listening? I ask you that question, brothers and sisters. What can be more important than correct listening? We only worship God to the degree that we hear Him speak. I repeat, we only worship God to the degree that we hear Him speak. Ito po ang dahilan. This is why there are injunctions throughout Scripture about hearing and listening. I repeat, this is the reason why there are injunctions throughout the Scripture regarding hearing and listening. Sabi ng ating Panginoong Jesus, malimit niyang sinasabi ito. If you are familiar with your Bible, I'm talking to you, Christians. If you are familiar sa Bible mo, you will hear, you will see in your Bible, Jesus would frequently end a parable with the words, "He who has ears to hear, let him hear." Amen. Let me give you a Bible example, mga kapatid. Dito sa St. Luke chapter 8, verse 8. Marami po yan kukulangin tayo ng oras. Pero frequently, ito ang ending ni Lord sa tuwing siya'y nagpapahayag o nagtuturo ng mga talinhaga. Pakinggan niyo ang ending niya. Frequent po yan, malimit. An example po yung parable of the sower. Ito po, but others fell on the ground, sprang up, and yielded a crop 100-fold. And when he had said these things, he cried, "He who has ears to hear, let him hear." At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, tumubo at nagbunga ng tig-100. Pagkatapos niyang sabihin ang mga bagay na ito, siya ay sumigaw. Ang may mga taingang pandinig ay makinig. Pansinin niyo po ang ginamit dito ng Espiritu Santo, he cried. Sa Tagalog, siya'y sumigaw. During that time, wala pong instrument si Lord na ginagamit to amplify His words or His voice. Remember that. At kapag nagtuturo ang ating Panginoon, most of the time, nakaupo ho siya. Dahil yun ang costumbre, yun ang culture ng mga Hudyo sa kanilang pagtuturo. Wala siyang ginagamit na microphone. And sometimes, ang mga nakikinig sa Kanya ay mas marami pa sa bilang natin. Kaya, it is understandable na ang Panginoon, when He had said these things, He cried, He who has ears to hear, let him hear. Now, pinag-aralan kong maigi ang scenario sa verse na ito, mga kapatid. But before that, bago ko i-share sa inyo, tuloy natin, brother, next verse please. Then his disciples asked him, saying, "What does this parable mean?" Nang tanungin siya ng kanyang mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Tuloy. Verse number 10, sabi niya, "Sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng Diyos.
Subalit sa iba'y nagsasalita ako sa mga talinhaga upang sa pagtingin ay hindi sila makakita at sa pakikinig ay hindi sila makauunawa. So sa mga disciples, hindi lang hint ang ibinabahagi ng Panginoon. You understand me, church? Hindi hint, kundi yung kabuuan, yung meaning, the meaning of His teachings. Tuloy natin. Ito ang paliwanag ni Lord. Now the parable is this, the seed is the Word of God. Ngayon ito ang talinhaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. So sa tuwing ibinabahagi, sa tuwing ipinangangaral ang Word of God, this book that I hold in my hand, this is the Word of God. And I believe this is the Word of God. Sa tuwing ito'y pinangangaral, ay ipinabahagi, ibinabato, no? Ibinabahagi ang binhi, yung seed. Now, tuloy natin. Hayaan natin si Lord ang magpaliwanag nito sa atin. Those by the wayside are the ones who hear. Then, the devil comes and takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. So sa tuwing may nagaganap na pangangaral o pagtuturo ng salita ng Diyos gaya nito, mayroon namang struggle na nangyayari. Merong not just struggle, it's more than that, spiritual warfare na nangyayari. Because listen, sinabi ni Lord mismo, then the devil comes. Yan ang inaabangan ng devil, ng diablo. And he takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. Tagalogin po natin. Ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakikinig. Pagkatapos ay dumating ang diablo at inagaw ang salita mula sa kanilang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Tinatrabaho ng kaaway ang mga nakikinig ng salita ng Diyos. As I speak to you today, huwag niyo sasabihin na nakikinig ako, pastor, dahil alam ko may struggle sa pakikinig. Inaagaw ng kaaway ang ating attention, ang ating focus sa salita ng Diyos at pilit niyang inaalis ang binhi upang huwag tayong manalig at huwag maligtas. Tuloy natin. Napakahalaga ng pakikinig. But the ones on the rock are those who when eto na naman, they hear, receive the word with joy, and these have no root, who believe for a while and in time of temptation fall away. At ang mga nasa bato ay sila na pagkatapos makarinig ay tinanggap na may galak ang salita. Subalit ang mga ito'y walang ugat. So yung binhi, salita ng Diyos, tinanggap nila ng may kagalakan pero hindi sila nag-ugat. Sila'y sumampalataya ng sandaling panahon lamang. At sa panahon ng pagsubok ay tumalikod. Napansin niyo pa sa mga paliwanag ng ating Panginoon na may pakikinig, may nakakarinig, may tumatanggap, pero hindi nagtatagal. Posibleng mangyari po yun. Tuloy natin. Now the ones that fell among the thorns are those who when they have heard, go out and are choked with cares, riches, and pleasures of life, and bring no fruit to maturity. So yung pangalawa, pansin nyo, hindi nag-ugat. Ito naman, ang nahulog naman sa tinikan ay mga nakinig, subalit sa kanilang pagpapatuloy ay sinakal sila ng mga alalahanin, mga kayamanan, at mga kalayawan sa buhay, at ang kanilang bunga ay hindi gumulang, hindi nag-mature. Alright, tuloy natin. But the ones that fell on the good ground are those who, having heard the word with a noble and a good heart, keep it and bear fruit with patience. Amen. At ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig
ang salita ng Diyos, ay iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbunga na may pagtitiyaga. So iyan ang mga iba't ibang uri ng tagapakinig. At idalhin nawa ng Panginoon through the Holy Spirit ang mensaheng ito sa atin. Alin ka sa mga nabanggit ng ating Panginoon? Saan ka? Nasaan ka riyan? Nasaan tayo dyan, mga kapatid? Kaya mahalaga sa ating pakikinig at pagsamba ay tinatanggap natin ang salita ng Diyos. Pinakikinggan natin. Noong panahon ng ating Panginoon, yung mga tao ay nakikita niya palingon-lingon, yung iba'y tumatayo, wala rin pinagkaiba sa panahon natin ngayon. Kaya madali tayong naiistorbo, madaling naaagaw ang ating pansin. That's the reason why, mga kapatid, sa bawat churches just like ours, meron tayong ministry for the kids, sa mga bata. Because totoo nga po, malakas makaagaw ng atensyon ng mga bata. So I'm encouraging you, kapag umiingay ang anak ninyo, umiiyak, pwede niyo siyang ilabas pansamantala. Huwag niyong hayaan na iyak ng iyak sa loob ng gawain habang nangangaral ang pastor ninyo. Dahil hindi ma-absorb ng mga tao yung salita ng Diyos. Or else, i-enroll ninyo. Wala namang bayad yan eh. Dalhin ninyo ang inyong mga anak sa ating children's church ministry. Doon sila tuturuan ng salita ng Diyos. Doon sa children's church classroom, naririnig din nila. Itinuturo, ipinaririnig sa kanila ng ating mga teachers ang binhi, the seed, which is the Word of God. Amen? So patahanin muna yung bata. Kung masyadong maliit, meron tayong nursery room dyan. Lahat ho yan, air-conditioned. Let us not allow the devil. I'm not saying that yung ating mga anak ay devil. I'm not saying that. Please understand me. But, listen closely. For many years na nasa ministry po ako, the devil can use anybody, including children. I repeat, kayang gamitin ng diablo ang sino man sa atin kasama ng mga bata para agawin ang binhi. Madami siyang paraan para agawin ang binhi. Kaya napakahalaga ng pagsamba, ng pakikinig sa pagsamba natin. Dahil sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, inihahanda tayo ng salita ng Diyos na patuloy na sumamba sa Kanya. Amen? Paano tayo makasasamba sa Kanya kung inaagaw ng diablo ang binhi sa pamamagitan ng iba't ibang mga sirkumstansya o ng tao? Kaya napakahalaga po nito. Laging sinasabi ito ng ating Panginoon, he who has an ear or he who has ears to hear, let him hear. Yung ears na yan, yung ear na yan, ay binigay ng Diyos sa atin upang tayo ay makinig ng salita ng Diyos. Kaya, sa paanong paraan, sasanayin natin ang ating mga tainga, yung ating mga pakinig sa pakikinig. Pakinggan niyo ang sabi ng salmista sa Aklat ng Awit, chapter 95, verses 7 and 8. Let us go there, brothers and sisters. Book of Psalms, particularly Psalm chapter 95, verses 7 and 8. Ngayon nga, captured na tayo ng instruments, ng amplifier. Naririnig na natin, and yet, hindi pa rin natin maiwasan yung paggalaw-galaw, paglabas-labas. Di ba? And as I said before, I will repeat it, ngayong umaga, na yung ating mga mata, even our ears, ito'y madaling madistract ng mga moving objects. That's why the Lord is requiring our undivided attention. Undivided attention because ang pinakikinggan natin is the Word of God. If you notice, every time na bago mag-start ang ating service, lagi po tayong nagpapaalala. You can use yung ating mga utilities dyan bago ang gawain para handang-handa na tayo sa pakikinig. Do you understand?
Psalm chapter 95, let us read verse 7 first. For he is our God, and we are the people of his pasture. Amen. And the sheep of his hand. Today, if you will hear his voice. Verse 8 po, do not harden your hearts as in the rebellion, as in the day of trial in the wilderness. Sa wikang Filipino, ganito ang sinasabi, sapagkat siya ay ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Tingnan niyo kung ano ang kalagayan natin sa harapan ng ating Diyos. Makita natin dito yung relationship natin sa Kanya. Meron tayong relationship sa Kanya. He is not just our God. He is our Heavenly Father. Mas malalim yun eh. Hindi lang dito sa mundo may mga tumatawag sa Kanya, siya'y Diyos. Di ba? Pero sa atin, kay Kristo, siya'y ating Ama. In Christ, God is our Father. Ama mo siya, tatay mo siya. At kung paanong nakikinig ka sa magulang mo, nakikinig ka sa tatay mo, matamang nakikinig ka, mas higit kang dapat makinig sa salita ng Diyos sapagkat siya ay ang iyong Diyos. You cannot afford that you allow your minds to wander. Nandito ka araw ng linggo, but you're thinking about Monday. Nandito ka, instead of worshiping God, you're thinking about your work. You're thinking about tomorrow. Alam mo ba kung bukas ay buhay ka, kapatid? Sigurado ba tayong bukas ay buhay pa tayo? Hindi po. Kaya sabi ni Lord, sabi ng kanyang mga salita, sabi ng Holy Spirit, today, if you will hear His voice. Amen? So ano ang dapat maging attitude nating mga Kristiyano sa tuwing pupunta tayo sa church? Dapat ang maging attitude natin is this. Sasabihin mo, Spirit, soul, my heart, I will listen to the Word. Makikinig ako sa salita ng Diyos, to the Word of God. I will be submissive. Papasakop ako. And Lord, let me hear you speak. Because God speaks through His preachers. One of the ways God speaks is through His ministers. That's the reason why I pray at sa tuwing ipinapanalay ko, hindi po ito just bahagi lang ng gawain, Lord, hide me behind the cross. Bagaman ako yung nagsasalita, pero ang sinasabi ko, hindi ko salita, kundi salita ng Diyos. So let us all submit. Let us all be ready, be prepared na sabihin, I want to hear your voice. Mga kapatid, hindi lamang tayo umaattend sa church para sabihin na, ano kaya ang ipangangaral ni pastor? Ano kaya kanyang ipipreach? Lumalabas niya na tayo, pag ganun tayo, para tayong mga sermon tasters lang. Sermon tasters. No. We should be submitted and submissive to God. Hindi lang tayo nakikinig sa authority o gumagalang sa salita ng Diyos, but we should be under the authority of God. Today, if you will hear His voice, next verse please, do not harden your hearts. May mga nakikinig, but in their hearts, nandun ang rebellious attitude. Nandun yung critical attitude. Nandun yung hindi siya submissive. Ano kaya ang pangangaral niya? I wonder what my pastor would preach today. The Bible says, do not harden your hearts today if you hear His voice. As in the rebellion, as in the day of trial in the wilderness. And this verse was echoed. It was echoed by the writer of the book of Hebrews. Inulit po ito eh. Pakinggan nyo sa Hebrews chapter 3, verse 8. Hallelujah. Napakahalaga ng hearing and listening. The art of listening. Hebrews 3:8. Do not harden your hearts as in the rebellion, in the day of trial in the wilderness. Brother Pong, please ibaba natin yung ibang mga verses. Nasusundan niyo po mga kapatid?
Ini-encourage ko po kayo that as I read, samahan niyo akong magbasa rin sa Bible ninyo. In your Bible, o kaya dito, mababasa ninyo. Pero ako, ini-encourage ko po kayo mismo sa Biblia ninyo. Tumingin kayo sa Bible. Alam niyo, ang ganda-gandang tignan ang mga Christian may Bible na dala. Ngayon kasi ngayon, masyado nang advance ang technology, di ba? Lahat gusto nasa cellphone na. Paano pag nalobat yan? O kaya mayroong nagri-ring dyan, may tumunog, nadi-disturb ka na. I encourage you. I may sound old-fashioned. Yes, I am. Pastor ninyo yung old-fashioned. Mismong binabasa ninyo, tinitignan ninyo in your Bible. May kanya-kanya tayong Biblia. Amen? O ibaba natin, mga kapatid, ang basa. Chapter 3. Verse 7. All right. Therefore, as the Holy Spirit says, today if you will hear His voice, verse 8. Let's go to verse 8. Do not harden your hearts as in the rebellion, in the day of trial in the wilderness, when your fathers tested me, tried me, and saw my works 40 years. Verse 10. Therefore I was angry with that generation, and said, they always go astray in their heart, and they have not known my ways. So I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Napansin niyo ba sa verse 8? Verse 7, I mean. Pansinin po ninyo. Therefore, as the Holy Spirit says. You remember yung teaching natin about worship? Being led by the Holy Spirit. We must be sensitive to the impulse of the Holy Spirit. You see, sa pagkakataong ito, it is the Holy Spirit who is speaking. We cannot worship God properly without the leading, without the anointing, without the unction, without the guidance of the Holy Spirit. Because God is Spirit, and they that worship God, John 4:24, must worship Him in spirit, led by the Spirit, and in truth. So kapag may preaching, meron teaching of the Word, it is the Holy Spirit who is speaking. Ang sabi ng Holy Spirit, today if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Naririnig po nila during the Old Testament times, itong mga Israelites, kitang-kita nila ang works ng Panginoon. Kitang-kita nila ang kamay ng Diyos na kumikilos, and yet they murmur, they complain. Naririnig nila ang mensahe ng Panginoon through His servant Moses. Pero hindi sila nakikinig. Mas inuuna nila yung gutom nila, yung pagod nila, yung reklamo nila. You know the story? Imagine, ganun sila, ganun katigas ang ulo nila . At wag natin silang masyadong sisihin dahil, to be honest, ganun din katigas siguro, wag magagalit ang ulo natin. Di ba kita natin kung paano tayo inalagaan ng Panginoon, napakabuti niya, pero nagpapatuloy tayo sa ating mga rebellion, sa ating mga pagrereklamo, sa halip na tayo makipag-usap sa Panginoon at magsumamo sa Kanya, hindi. Nagko-complain tayo. Nagre-rebelde tayo. Kaya sabi sa verse 10, therefore I was angry with that generation. So ang Diyos ay nagagalit din. Nagagalit ang Diyos. Ayaw itong marinig ng ibang mga Kristiyano dahil ang kanilang naririnig, puro positive, puro magaang sa pandinig. Pag nasabi ng mga ngaral, ang Diyos nagagalit, binasa na niya, hindi nagagalit ang Diyos. Babasahin ko pa, mga kapatid. Hindi ako magsasawang ipaalala sa atin, mga minamahal, na ang Diyos natin, ang Diyos na buhay, may damdamin. Diyos ng pag-ibig, pero pag siya'y nagalit, huwag mo nang hintayin. Kapag namalo ang Diyos, kapatid, masakit. Lumalatay. Tatay ko pag namalo, lumalatay. Mas lalo ang Diyos.
7-Eleven ang aklat ng awit. Kaya sa tuwing pupunta kayo sa convenience store na yon, maalala nyo ito. Yes. Psalm 7:11. God is a just judge. And God is angry with the wicked every day. Oh, ang hirap mag-amen, di ba? Dahil ang laging portrayal sa atin ng mga false teachers is about God is love, God is love, God is love, God is good. And that's true. That's biblical. Pero tingnan natin yung other side of the coin. Let us balance this. Ito po, pinakikilala ng Biblia that God is a just judge. And God is angry with the wicked every day. And even to His children na complainers, tama ba yun? Whisperers, bulungan ng bulungan. Salip na makinig, ito ang instruction ng Panginoon. Nung sila'y nasa Red Sea, di ba? You remember, Moses, hayaan mo ba kaming mamatay dito? Kita naman nila ang kamay ng Diyos nung nasa Ehipto sila eh. 10 yung plagues na pinadala ng Panginoon doon. And it boggles the mind. Yung mga Diyos-Diyosa ng mga Egyptians ay walang binatbat sa kapangyarihan ng Diyos. They saw it. They witnessed it. Di lang itong mga magulang, but with their children as well. Maging mga servants. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Pero ang bilis makalimot ng tao. Mula nang na-born again ka, kapatid, mula noon hanggang ngayon, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Kung merong panalangin hindi tinutugon ng Diyos sa iyo, yan ang katugunan niya sa iyo. Amen? Minsan ang sagot ng Panginoon is no. At kapag no ang sagot niya, nag-aalburuto tayo, nagmamarakulyo, nagmamaktol na para mga bata. We forget that God is sovereign. Siya'y all-wise. Nakikita niya yung pangkalahatan. Ang nakikita natin ngayon lang. Pero ang nakikita ng Diyos ay yung walang hanggan. Yung patutunguhan. Gusto ng Panginoon that we grow to maturity. We grow up para bago niya tayo dalhin sa ating destiny. Amen? Yun ang kalooban niya. And I will prove that to you in the Word mamaya. Ang Diyos ay hukom na matuwid. At isang Diyos na araw-araw ay may galit. Kita nyo, hirap mag-amen, di ba? Magbibigay pa ako ng isang talata para lalo kayong magimbal. May istorbo dyan sa pagkakaupo ninyo. Bible ang binasa ko, hindi ko salita ito ng Diyos. Pinakikilala sa atin kung sino ang Diyos. Napakabait ng Panginoon. Pero kapag inubos mo ang pasensya niya, walang nakapasok ko, so I swore in my wrath. So ginalit nila ang Diyos. Napuot na tuloy siya. At sabi niya, they shall not enter my rest. 1 Samuel chapter 2, verse 6. Let us read 1 Samuel chapter 2, verse 6. To God be the glory. The Lord kills. Tignan niyo sa Bible ninyo. Baka sabihin ng ilan, minamanipula ito ng ating multimedia. You see, our church is a Bible-based church. Walang bulahan dito. Totoo ito. Kabilang ito sa mga kagilag-hilalas na nagawa ng Diyos. The Lord kills and makes alive. He brings down to the grave and brings up. Ang Panginoon, notice, the word Panginoon is spelled capital P, capital A, capital N,
capital G-I-N, capital O, capital N. Ganon din yung Lord. Napansin nyo, capitalized lahat. Yung Lord na tinutukoy dito is the Almighty God. YHWH. The Sovereign God. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at Diyos na makapangyayari sa lahat. Ang Panginoon ay pumapatay. Mas mabigat pag Tagalog, ano? Sa English, ang gandang pakinggan eh. The Lord kills. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. Sa isang salin ng Tagalog, ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nagsasampa. Buhay ang ating Diyos. Amen. Kaya balik tayo sa Hebrews chapter 3. Inulit, I repeat, ng writer ng Hebrews, ang mensahe sa Psalm chapter 95. The Holy Spirit is saying, today if you will hear His voice, do not harden your heart. Do not rebel against Him, as in the rebellion. Pag sinabi ni Lord, yes, it's yes. Pag sinabi niyang no, tanggapin natin, no. Because He knows what's best for us. Anak niya tayo eh. Hindi natin ibibigay lahat sa ating anak na immature pa or bata pa, yung mga hinihingi niya. Higit ang ating Panginoon. At ang sabi dito, where in the days of trial and wilderness, verse 9, where your fathers tested me, tried me, and saw my works 40 years. Dapat nga ho, 40 days lang yung paglalakbay nila eh, from Egypt to the promised land. It took them 40 years. Ganon, katigas ang ulo nila. And sometimes it takes years for us Christians to hear His voice. Sometimes it takes years for you and for me bago nating marinig, ma-recognize na yung boses niya yun yung nagsasalita. Naintindihan niyo ba ako, mga kapatid? May paalala rin sa Hebrews chapter 5 verse 11. May warning po rito sa atin. Listen carefully to the words of God. Hebrews 5:11. Of whom we have much to say and hard to explain. Why? Since you have become dull of hearing. I want this verse to sink in sa ating heart, mga kapatid. Tungkol sa Kanya, tungkol sa Diyos, tungkol kay Kristo, tungkol sa aral niya, marami kaming masasabi at mahirap ipaliwanag. Palibhasay, naging mapurol na kayo sa pakikinig. Warning po ito sa atin, mga kapatid. In other words, gustong-gusto ng ating Ama sa langit, gusto ng ating Diyos na makinig tayo sa Kanya. Gusto niyang makuha yung iyong undivided attention, kapatid. Because I believe with all of my heart, every day God speaks. He speaks. But the only problem is, tayo yung salita ng salita, hindi na natin siya naririnig. Naririnig natin ng iba't ibang mga boses sa labas. Iba't ibang tinig sa ating mga computers. Iba't ibang opinion sa ating mga smart TV. Iba't ibang opinion ng tao, salita ng tao. Kaya natatabunan ang tinig ng Diyos. At posible pala, Kristiyano po ang kausap dito. Kayo at ako ang kausap. Posible pala na ang aking pandinig ay maging mapurol. Tungkol sa Kanya ay marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin, palibhasay nagsipurol kayo sa pakikinig. Do you believe that God speaks? And His voice makes the difference. My sheep hear my voice.
Pakinggan mo siya. Kahit nag-iisa ka, huminto ka sa ginagawa mo. Be still and know that I am God. Siguro minsan, busy na tayo. Nauubos ang oras sa maghapon. Pagkagat ng dilim, pagod na tayo, tulog na lang. We no longer hear Him. That's the reason why marami sa atin ang hindi tumatatag, hindi lumalakas. Walang pagkukulang ang Diyos, mga kapatid. Wala. He wants to communicate with you. Walang pagkakamali, walang pagkukulang siya. Ang pagkakamali ay sa atin. Tinatanggap po ba natin yun? Let us humble ourselves today at sabihin natin sa Panginoon na, Lord, ako'y nagkakasala sa iyo. Ako'y nagkukulang sa iyo. I want to hear you speak. I want to hear your voice. Pero sa dami ng aking kaabalahan, sa dami ng kinakausap ko, sa dami ng ginagawa ko, hindi na kita naririnig. Sa aklat ng Isaias, Kapitulo 55, talatang 6. Praise the Lord. Isaiah said, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Amen. Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Inyong hanapin ang Panginoon habang Siya'y matatagpuan. At tunay siyang matatagpuan. Pag hinanap mo siya, tumawag kayo sa Kanya. Ibig sabihin ng pagtawag, kausapin mo siya. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit. Dahil kapag ang ating pandinig ay naging mapurol na, lilitaw, parang lumalabas na ang Diyos ay lumalayo. Sa totoo, hindi siya lumalayo eh. Naging mapurol lamang ang ating mga pakikinig. Araw-araw po, ang daming nagsasalita, di ba? Subukan mong manahimik, pumasok ka sa iyong prayer room o sa closet, sabi nga ng King James Version, and speak to the Father in secret. And while you speak, you stop. After speaking, you stop and let Him speak and listen to Him. And He will reward you openly. Malimit nating nasasabi that we are praying. Ang gaganda ng mga definition natin ng prayers. Pinopost natin sa ating mga social media account o Facebook. Pinagpipray kita. But the question is, do we really pray? Tunay nga ba tayong nananalangin? Iwan ko yan sa inyo, kapatid. I'm not here to judge you. Pero I believe tayong lahat, no exemption, ay nagkukulang. Most of the time. Lalo na sa panahon natin ngayon. Komplikado ang buhay. Hindi na simple ang buhay ngayon. Ang dami nang umaagaw sa atin. Alam niyo, noong araw, meron kaming pinapanood ni Sister Nori na documentary tungkol sa lifestyle ng mga tao noong una. During nung 20s, 30s, 40s, wala namang umaagaw sa atensyon nila eh. Ang dami nilang nagagawa. Ngayon mga kapatid, maghapon, minsan magdamag pa, nakatutok na lang tayo sa cellphone, nakatitig ka sa cellphone mo. Bahay mo, hindi mo na malinis, hindi mo na ma-repair. Minsan di ka na naliligo. Paggising sa umaga, bago magsipilyo, cellphone na. Mantalang noon, brush your teeth first. Kita nyo? Kagalit na naman kayo sa akin. Wala ngang TV noong araw eh. Subukan mong upo sa TV, di ba? Inaagaw na yung oras natin eh. I'm not being killjoy ngayong umaga, mga kapatid. Dahil ito na yung panahon natin eh. Ito na yan eh. Pero nasa atin ang pagkokontrol niyan.
Sometimes you have to shut it off. Sometimes may mga TV programs come, you have to give it up. I don't know kung ano yun. Sometimes may mga movies kang i-give up mo. Kalagitnaan, meron nga ako na panood minsan, kalagitnaan, hindi ko na kinaya. Shut off na ito. Lumabas na ako sa sinihan. Yes, I'm telling the truth. I'm not being holier than you, mga kapatid. Pero, wala ako natutunan dito eh. It's a waste of time. And sometimes, yung bagay na ginagawa natin parang seemingly harmless, cellphone na, harmless yan, but no. It is occupying your life. It is occupying your mind. It is occupying your heart. Affected na tayo. At hanggang dito sa church, habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, naglalakbay pa rin ang isip natin. O kaya, itutuloy ko na lang mamaya pagkatapos si pastor, yung pangangalan niya, kung ano yung papanoorin ko. Dami nang umaagaw, di ba? And yet, palibasa may alam tayo sa Bible, alam natin how to define prayer, how to define worship. But are we practicing it? Are you practicing it? Kaya mga bahay nung araw, mga kapatid, ang gaganda ng yung art, yung scening, yung linis. Ang pinaka-umaagaw lang sa attention nila, kung masasabi kong yung hindi naman umaagaw yung radyo lang, isang radyo lang. At habang nakikinig sila sa radyo, gumikilos sila, may ginagawa sila. Pag nagluto naman sila, yung mga nanay nung araw, mga kapatid, ang sasarap ng luto, pinagpapawisan talaga, pinaghihirapan. Ngayon, puro instant eh. 3-in-1, 3-in-1. Gusto mo ng kape? Ang dali na, oh. Pampaasim, meron na mabibili. Pampaalat, meron na rin. Pampatamis, meron na rin. Yan na sa tindahan, oh, mamaya. Nung araw po, nung bata pa ho kami magkakapatid, may oras ang panonood namin ng TV. Lagi namin narinig sa mga teachers namin noon. Lagi kong narinig sa mga teachers ko noon. Magmula elementary, nung high school, even nung college, lalo na nung elementary. Huwag kayong magbababad dyan sa TV. That's an idiot box. Ngayon, wala na eh. Ang TV, nasa cellphone na rin eh. Kaya ang smart, yung cellphone, ang tao, tandaan nyo, the devil comes to steal, to take away the seed. And he do it in many, many ways. Kung di siya makaporma sa'yo sa church dahil nandito ka sa multitude of believers, hindi siya mamaya ka. Mamaya. At pag nag-iisa ka, nandun ka sa pag-iisa. Mga kapatid, I'm not saying na alisin mo yan. Pinapaalala ko lamang po ito sa atin. God wants to talk to you. Minsan tumahimik ka, shut off your devices. Mag-fasting ka sa device mo. Kahit isang araw lang. Kung kaya. Bahala ka, gusto mo kalahating araw. Pwede rin. Pwede rin tuwing almusal. Pwede rin yun. Pag nag-aalmusal kami mag-asawa, kami nag-uusap. Hindi yung, na-share ko yung napag-usapan namin, na ibahagi ko nung nakaraang YMC na isa sa susi, one of the keys for a successful marriage is communication. We talk. You talk. You communicate. Busy na. Professional na, masyadong professional na eh. Wala tayong panahon mag-usap. Yung marriage will be unpleasant and it will crumble. Walang success sa hindi nag-uusap. If you want your relationship with God to flourish, communicate with Him. Dahil gustong makuha ng Panginoon ang ating atensyon to listen to Him. Because He speaks. He talks. Brothers and sisters,
Do we know when God is speaking to us? Alam ba natin kung ang Diyos ay nangungusap sa atin? I believe He does. And you will know His word, His voice. Kapag binabasa natin ang Biblia, and I encourage you to read Revelation chapter 2, Revelation chapters 2 and 3. Sulat na lamang po ninyo. Pagbalik niyo sa bahay, mamaya, I encourage you as your pastor to read Revelation chapters 2 and 3. Mapapansin niyo po, dyan sa mga chapters na nabanggit ko, each time Jesus gave a particular word to the church. So nare-recall niyo na. Diyan sa chapters 2 and 3, may message si Lord Jesus sa mga churches diyan. And He even added, hear what the Spirit says to the churches. Amen? So now, si Lord is in heaven with God the Father, seated at the right hand of God the Father. Sino ngayon ang president, not just resident, kundi president, nagpe-preside sa church affairs? It is the Holy Spirit. Kaya if you will go back to Revelation chapters 2 and 3, sinabi ni Lord, habang sinesend yung messages sa mga churches, sabi ni Jesus, hear what the Spirit says to the churches. In other words, God is constantly trying to get the church's attention. 7 churches po yan. May mensahe siya, nagsasalita siya. And Jesus is speaking through the Holy Spirit. Hindi pa ho nag-e-end ang church age. Dahil nandito pa rin ang church. And we belong to the universal church of God. And I believe God is speaking to us today through the Holy Spirit. Amen, mga kapatid. At ang maganda po, habang binabasa ko ito at binabalik-balikan, mga kapatid, I want to share this with you. Napaka-interesting po that after Jesus addressed all 7 churches with the words, hear what the Spirit says, He then narrowed the invitation down to one person. At sabi niya, let us read Revelation 3:20. Hallelujah. Revelation 3:20. Behold, I stand at the door and knock. Listen, if anyone, this time, one person now, hears my voice. So mula sa assembly, mula sa congregation, He narrowed it down to one person. At yung person na yon ay ikaw, kapatid, at ako. Itong verse na ito, malimit natin ginagamit. Even years ago, ginagamit ko po ito sa evangelistic message. And wala pong mali doon. We can use this one. In fact, may isang awit na hanggang ngayon na hindi ko makakalimutan. The Savior is waiting. The Savior is waiting to open your heart. Why don't you let Him come in? Because of this verse. But in reality, church, yung realidad ng verse na ito, wala siya sa labas ng puso ng unbeliever. Believer, dahil church po ito eh. Matapos niyang mag-message sa pangkalahatan, pumunta na siya sa personal na. Ikaw na ang kausap niya. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door. Hallelujah. Ano sabi ni Lord? I will come in to him. In other words, Jesus is Lord. Sinasabi na, Panginoon, tinanggap kita bilang personal kong tagapagligtas. Pero may pagkakataon pala na nasa labas na siya. Nakatayo. Hindi mo na ako napapakinggan. Iba na ang pinapakinggan mo. Hindi na ako ang kasalo mo. Hindi ka na nagbubuklat ng aking mga salita.
You see, one of the ways that God speaks to us is through His voice. Pag binasa mo ang Biblia, if you read the Bible with an open heart and an open mind, you will hear His voice talking to you very loud. Basahin mo. Basahin mo, kapatid. Huwag mong pabayaan. Ang ganda na salita ng Diyos. Pero kaninong salita yung lagi nating naririnig? Salita ng tao, salita ng multimedia, salita ng kung sino-sinong mga vloggers, ng mga content creators. Umaagaw sa oras natin. Umaagaw sa ating relationship kay Lord. Remember that. And in the multitude of your work, where am I, says the Lord? In the multitude of your busy schedule, where am I, says the Lord? In the multitude of your relationships, where am I? Nasaan siya? I stand at the door and knock. In other words, I'm outside of the door. Unti-unti mo na akong pinapalabas. Is God speaking to us today? Is God speaking to me today? Yes. We all fall short. Pero tignan niyo ang biyaya ng Panginoon. He is waiting. He is so patient because He loves you and He loves me. If anyone hears me, brothers and sisters, let us hear Him. Hear His voice. And opens the door. Remember, hindi ho siyang magbubukas ng pinto. Kumakatok siya sa labas. Yung doorknob wala sa labas, nasa loob. Open it. I will come in to Him. Hallelujah. Wala nang gaganda pa. You see, mayroon tayong relationship sa Panginoon. And sabi niya, and dine with Him. And He with me. Personal. Personal kanyang gustong makasama. Makausap. Usapin mo siya. At siya'y mangungusap din sa iyo. Sabihin mo sa kanya lahat ng iyong suliranin. Huwag mong lutasin ng solo lang. Naghihintay lang ang Panginoon. Pag di mo na kaya, o kaya bago dumating yung hindi mo na kaya, Panginoon, eto po. Tulungan niyo po ako. God, I repeat, is constantly trying to get our attention. He is talking to us in this verse. Church, kahit para akong broken record dito, nangungusap ang Panginoon sa pangkalahatan sa mga churches. He speaks to His servants. That is why I need your prayers for me na magkaroon ako ng active listening to God. Not just passive. There are two kinds of listening. Passive, yung dadaan lang, wala lang, na hindi ka seryoso dun . Dumaan lang . Pero if you're an active listener, bago ka pumasok sa opisina, bago ka pumunta sa paaralan, bago mo gawin yung mga gagawin sa araw na ginising ka't binangon ka ng Panginoon, siya muna ang kakausapin mo. Lord, bigyan mo po ako ng instruction. And I'll give you a tip, mga kapatid. Pwede niyong isulat sa papel para wag niyong malimutan. Do not trust your mind or memory dahil minsan nakakalimot yan. Write it down. Write it down. Number one, ano man yan. Anything you can say to God. And then pray it over. Panginoon, ito po yung aking mga panalangin at hinihiling sa iyo para sa araw na ito. Ang ganda na may journal tayo. Nakausap mo ang Panginoon. Oh, I guarantee you, kapatid. I guarantee you because God is alive. Our God is alive. He speaks. Gagabayan ka ng Panginoon. He will tell you what to do. Hindi ito naiintindihan ng mga dull in hearing. Lalo sa mga unbelievers, they will not understand this. But we have a relationship with God.
Amen? And ito po ang sinasabi sa Hebrews chapter 5. Gusto mo bang maging active listener? Yes, gusto ko rin yun. Gusto ko na ang ating church, bawat members, bawat active members in good standing, bawat isa sa inyo, ay maging active listener. Before you go to work, before you transact your business, before you go to school. Hallelujah. Active listener ka kagad. You will hear Him. Gagabayan ka niya. Hallelujah. Pakinggan niyo ang Hebrews chapter 5. Let's go there, brother. Praise God. Hebrews chapter 5. Glory to God. Let us read verse 11, patuloy po hanggang verse 14. Ang ganda po nito. Praise the Lord. Of whom we have much to say and hard to explain, since you have become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. Verse 13. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. But, verse 14, but solid food belongs to those who are of full age. That is, those who by reason of use have their senses, listen to the word, exercised to discern both good and evil. Sa wikang Filipino, basahin natin. Tungkol sa kanya'y marami kaming masasabi at mahirap ipaliwanag. Palibhasa'y naging mapurol na kayo sa pakikinig. Maraming Kristiyano po, na tagal na sa church, tagal na niyang Christian, years na nga eh. Pero ang purol pa rin niya sa pakikinig. Hindi lumalago. Tuloy natin, ito yung dahilan. Sapagkat bagaman sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga guru na, kailangan muling may magturo sa inyo ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Bakit? Verse 13, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katwiran, palibhasa'y isa siyang sanggol. Tuloy, verse 14, ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang, na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Ano po ang ibig sabihin o ang sense ng mga verses na binasa natin? Sa verse number 11, pakilagay mo kapatid. Tignan niyo sa letter B, you have become dull of hearing. The Greek word used here, mga kapatid, translated lazy, can mean dull or stubborn. Tamad sa pakikinig, mabagal sa pakikinig. This is just a reminder, paalala po sa atin lahat, mga kapatid. Mahalaga ang pangangaral, pakikinig ng salita ng Diyos every Sunday. Pero hindi kalooban ng Diyos na maging mga rubber stamps lang kayo rito, na taga-amen lang. Your senses must be exercised. So pag uwi mo sa bahay, every day, 7 hours or 7 days a week, make time to read your Bible. Para hindi ka rubber stamp lang sa church na pag sinabi ng pastor, amen, pastor. But your senses are not exercised. Hindi ka trained. That's why your hearing is dull o mapurol.
In other words, they had become mule-headed and refused to grow spiritually. I want to grow. Ang growth naman hindi nagtatapos porque I'm 30 plus years serving the Lord. I still want to grow. Na maging active listener kay Lord. Active listener sa Word and kay Lord. Do you want to grow? Then grow up. Makikita nyo naman sa isang Kristiyano kung nagmamature. May mga tanda na sa edad pero parang bata pa rin kung umasta at mag-ugali. Katulad sinabi ko, tungkulin po ng pastor na magpaalala. Huwag kayong magagalit sa akin, mga kapatid. Verse 12, for all this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. Kausap niya rito yung mga hindi na nag-mature. Hindi na lumago. Mga kapatid, di ba, something is wrong if a 30-year-old is still eating baby food. Trenta na, 40 na. Oh. Pagpupunta sa supermarket, gusto ko Gerber. Gerberin ko kaya mukha mo. Gusto ko Cerelac. Gusto ko batang may laban ako. Sa bata, sa mga apo ko, sa mga baby. Yung ang apo ko, hindi na nagje-gerber yan, hindi na nagbe-baby food yan. Alam niyo ba ang paborito ng aking pangalawang apo? Okra. Po, ninangalot niya yan. Mga gulay. Kaya tignan niyo mag-isip. Matured na. Tinanong namin siya minsan tinatanong siya ng lola niya Anong gusto mo maging paglaki mo? What would you like to become when you grow? I want to be a scientist. Ano scientist ang gusto? So something is wrong, brother or sister. Yun ang sinasabi ko. Cellphone. Okay? Na-apply ka agad ang salita ng Diyos ngayon, no? Alright. Dull of hearing. Sabi ng iba, naalala ko may isang pastor. Pastor, bakit paulit-ulit na lang kayo nagpapaalala? Hindi na nagbabago ang mensahe ninyo. Ito naman ang sagot ko. Hanggat di ka nagbabago, hindi magbabago ang mensahe ko. Dahil 30 years na, 30, baby food pa rin. Hanggang baby food ka. So hindi ka na cute. Acute ka na. Ang wala kang alam, I say this lovingly, sa salita ng Diyos, kundi ABCs. And 1, 2, 3s of the Bible. Yes, they are crucial, mga kapatid. But you have to move forward. You have to grow deeper. You have to grow taller in the faith. Dahil sa halip na makatuwang na kita sa ministry, maging kapaki-pakinabang ka na sa ministeryo, pabigat ka. Pasaway. Hindi na lumago. Kuha niyo po mga kapatid, yan ang sinasabi ng sumulat ng aklat ng Hebreo. Sa panahon ito'y dapat na kayo'y mga guru na. Pero ano ka? Pasanin, pabigat, pasaway, problema. Sa halip na makatulong sa iglesia, makatulong sa pangangasiwa ng pamamahagi ng salita ng Diyos, ay hindi ka mapakinabangan, hindi ka maasahan, hindi ka mapagkatiwalaan dahil ni manalangin ay hindi ka marunong. Hallelujah! Praise God! Hindi ka mahinga ng payo ng kapatid o sino man. You cannot even
explain the simple plan of salvation. I'm talking to you na tumatagal na sa iglesia. Ano ka, bench warmer? Sermon taster? Kapatid, grow up. Grow. Hindi puro baby food. Kaya pati ugali, baby eh. Tampuin. Masabihan lang, ayoko na dyan. Di ka na lumagon, tanda-tanda mo na, hindi lang sa edad, pati sa gulang mo sa church. Pangkalahatan po ito, mga kapatid. Problema ito ng mga pastor eh. Bigatin ng mga pastor po ito eh. Minsan nagiging pabigat sa isip. Lahat isinasangguni, lahat na lang. Pastor, puro ka pastor eh. Kausapin mo ang Panginoon. Nalala ko nung araw po may laging lumalapit sa akin, Pastor, pakipray niyo po si Narciso. Every Sunday na lang po yun, umabot na isang taon, nag-anniversary na, si Narciso pa rin. Pag-pray niyo po, asawa ko, si Narciso. Kaya natutulog ako, naalala ko, Narciso. Sa lip na Jesus, Narciso yung naririnig ko. Totoo po. Kaya dumating sa punto, mga kapatid, na napagsabihan ko na siya in a nice way. Napagalitan ko siya bilang ama sa pananampalataya. Hindi na ho kayo nagbago ng prayer request. Baka hindi si Narciso ang dapat magbago, kundi kayo, si Narcisa. Asawa ni Narciso. Salamat sa Diyos, mga kapatid, sa ganitong mga pangangaral at pagtuturo. Pinapalalahanan tayo. Gusto niyang lumago ka. Ilang beses natin sinasabi, pinapaskil pa natin yan, sinasabi pa natin, paulit-ulit na lang tayo, di ba? Pero hindi tayo nakikinig. Because hindi nasanay, hindi natin tinitrain ang ating sarili ng disiplina. Magaling tayong magsalita at mangaral, magtungkol sa discipline, pero wala tayong disiplina. Kaya mga kapatid, nagse-sermon na ho ko. Kaya sermon ho ito. Dapat, panong ito'y dapat mga guru na, nagtuturo na. Malago na. Baga sa sundalo, trained na yan. Sanay sa gera yan. Hindi na mga tampuhin yan. Malakas na ang katawan yan. Malakas na ang iyong espiritu, malakas ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Kapag may prayer request, may mga ipapanalangin, yes, Pastor, sama-sama natin ipanalangin yan. Hindi, tutugon kaya, Pastor, ang Panginoon? Tagal na kitang kasama, ganyan ka pa rin. Paano? Puro ka gerber, puro ka baby food, puro ka Cerelac, puro ka tinunaw na saging. Hanggang ngayon, di ka pa marunong umuya. Hindi ka na cute. Imagine niyo mga kapatid, 30 years old. Ang pangit no, di ba? Milk is the content of the Word of God. Mahalaga yan. Desire the milk of the Word. Content. Desire, sabi ni Peter, Saint Peter, Apostle Peter, desire the milk, sincerely desire the sincere milk of the Word. That is the content of the Word. Basahin mo. Kainin mo, inumin mo yan. But solid food is the spiritual application and the use of God's Word in life. Amen? Solid food, yung pagkaing matigas, is for spiritual application and application in life. Diyan mo ma-apply yan. So the milk of the Word, God is the healer, for example. He heals, Jehovah Jireh. Apply it in your life. Kapag meron kang physical need or healing in your body, apply the Word of God by faith. It is impossible to please God without faith. Kaya balik tayo sa ating original focal verse, brother. Praise God.
Hebrews 11:6. But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. That's the reason why maraming Christians, I say this, nakakalungkot, maraming Christian all over the world po, not just in our church, generally speaking, ang stagnant sa kanilang faith. Meron namang may nauna, tagal na, dull in hearing, hindi na lumago, stagnant pa rin. Meron namang medyo hindi naman siya nauna, but because gusto niyang maging active listener, yung milk of the word, tinatanggap niya, at ina-apply naman niya yung strong food, solid food application in his or her life. Verse dito po sa James chapter 1 verses 21 through 25. James 1:21 through 25. Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. Kaya alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang mga nalalabing kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim, na may kapangyarihang magligtas ng inyong mga kaluluwa. Amen? Next verse, please. Verse number 22. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. So yung mga hearers, they accept the milk of the word. Pero yung mga doers, they not only accept the milk of the word, kundi maging solid food as they apply the word. Mga kapatid, if you chew your food but don't swallow, you will starve. You have to internalize and put God's word into practice. Kapag ginawa natin yan, you internalize the word and put it into practice, masasanay ngayon ang iyong mga senses, and that includes your sense of hearing, na makinig sa tinig ng Panginoon. Alam mo kung tinig ng Diyos yun, o tao lang, o tinig mo lang. Ulitin ko, malalaman mo kung yun ay voice ni Lord, or voice ng kapwa mo, o boses mo lang, o kaya boses ng kaaway. You are able to discern kasi nasanay, na-train ka sa ganon. Makita mo yung tao, discern mo kaagad kung anong espiritu nito. Beloved, 1 John 4:1, believe not every spirit, but try the spirit. You're able to discern, to dissect. Magagawa mong salain yung mga tinig na nagsasalimbayan na nakikinig o naririnig mo. Because sinasanay mo ang iyong sarili to internalize the Word of God. Doers, be doers of the word, not hearers only, deceiving yourselves. Next verse, please. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. Verse 24, please. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of a man he was. Very practical po. Ang kaganda ng letter, book of James, that is a very practical book. Si Pablo, in-explain niya ang faith. Sinabi ni James, practically, kung puro faith ka, wala ka namang works, baog ka. Simple. Then verse 25. But he who looks into the perfect law of liberty, salita ng Diyos po yan, continues in it. There you are. And is not a forgetful hearer, but a doer of the work or word. This one will be blessed in what he does. Hallelujah. Praise Him, church. So ang active listener and hearer of the word is this.
A person who wants to hear, who longs, who loves to hear the voice of God through His Word. Sanayin mo kapatid, walang shortcut yan eh. Hindi mo maririnig ang tinig ng Diyos kung hindi ka magbabasa ng Biblia. Magkukulang ang iyong pandinig. Pupurol yan kung hindi mo sasanayin ang iyong pandinig at ang puso mo sa salita ng Diyos. Lakipan mo ng paggawa. Lakipan mo. Pagsasanay po ito. Ayaw nating maging mapurol ang ating mga pandinig. Sa tuwing pupunta ka sa church, kapatid, maging handa ka. Panginoon, tatanggapin ko ang iyong mga salita. Handa akong makinig ng iyong mga salita. Ituro mo sa akin kung paano ko ito maisa sa buhay. Minsan, mga minamahal, ang Diyos ay nangungusap through the preaching of the Word. He speaks through your brother and your sister. He speaks through your pastor. He speaks even sa mga circumstances. And sometimes He speaks through spiritual songs. You agree? Ang daming paraan ng Diyos. And ang ultimate, mga minamahal, once nandun ka sa Kanyang paanan and you are meditating His Word, as you meditate, you're chewing His Word, meditating, you are internalizing it, mga kapatid, I guarantee, maririnig mo siyang nagsasalita sa iyo. Minsan, yung written word, nagiging rima sa iyo. Nagiging personal sa iyo. Meron kang hinaharap na challenge, mabigat na challenge, papaalala sa iyo ng Espiritu Santo, and as an active listener, I can do all things through Christ who strengthens me. Dadaloy sa iyo ang kalakasan ng Panginoon. Kahit impossible odds, napakabigat, pero magiging madali. Dahil sa kasama mo, tutulungan ka ng Panginoon. Narinig niyo yung patuto ni Sister Divine kanina, to God be the glory. Hiningi niya sa Panginoon, pero sabi niya, Panginoon, nagkamali ba ako ng paghingi sa iyo? Ganon ka-natural ang relationship natin kay Lord. Di na natin kailangan daanin pa sa mga palamuting mga salita. Sabihin mo yung totoo. Panginoon, nagkamali ba ako? Nangusap uli ang Panginoon sa ating kapatid. You see, He speaks. Diba? Minsan, yung gusto natin, hindi pala yun ang masusunod. Kundi, kalakip nga sa kahiligan eh. Kapigatian, tsaka diba? Ganon ang Panginoon. Sa atin, hindi natin kaagad naintindi. Paano yun, Pastor? Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, tuwing nagsasabi po kayo, nangusap ang Panginoon sa inyo, bakit sa akin di po siya nangungusap? Ayun. Magandang tanong yan, kaya ito ang sagot. Magsanay ka. Sanayin mo. Matututo tayong manalangin din. Whether in public, congregational prayer, even in private prayer, if you will read the book or this Bible. Tutuluan ka ng Panginoon. Kaya sabi ng mga disciples sa Kanya, you remember, Lord, teach us to pray. Mentras sila'y palibasa, malapit sila, close ang proximity nila kay Lord, kaya kahit wala ng Panginoon, umakyat na, pinapaalala ng Holy Spirit sa kanila yung mensahe ni Jesus sa kanila. At silang lahat ay ginamit din ng ating Panginoon. Let us grow up. Let us worship. Let us listen. Let us listen to Him, His voice, and let us worship Him. Purihin ang ating Panginoon.